Sa isang tipikal na elementary school sa Miyagi Prefecture sa Tohoku Region sa Japan, naganap ang ating kaso. Taong 2018, walang mag-aakalang sa tahimik at disiplinadong paaralan ay magkakaroon ng isang hindi inaasahang pangyayari na kasasangkutan ng isang Filipinang marangal na nagtatrabaho. Si Leia Santiago, 29 anyos, isang Filipina English teacher na nadistino sa Japan sa ilalim ng isang teaching exchange program. Siya ay isang dating guro sa pampublikong paaralan sa Pampanga. Ngunit dahil sa mas magandang oportunidad sa labas ng bansa ay sinubukan itong makipagsapalaran sa Japan. Nagpakadalubhasa sa kanilang lengguwahe at inaral ang kanilang kultura. Masigla siya sa klase, malapit sa ilang mag-aaral, ngunit hindi siya tinatanggap ng lahat. Si Miss Yamada, ang head teacher ng buong elementary grade level, ay malamig ang pakikitungo sa mga banyaga, lalo na kay Leia. Sa kabila nito, naging malapit si Leia kay Kento Miyazaki, isang 12 taong gulang na batang lalaki. Matalino, masayahin at tila palaging sabik sa atensyon. Laging maaga sa klase, mabilis tumugon sa mga tanong sa eskwela at laging mahusay sa mga takdang aralin. Ngunit bihira siyang makipaglaro at makihalubilo sa ibang bata. Napansin ni Leia ang maliliit na detalye, ang pagkabigla ni Kento tuwing may mga may edad na lalaki na dadaan, ang mga galos sa braso na madalas niyang tinatakpan ng pulang jacket at ang madalas na pananatili nito sa hallway pagkatapos ng klase na tila iniiwasang umuwi. Hindi niya ito agad inungkat. Sa kulturang Hapon, ang katahimikan ay hindi laging nangangahulugan ng problema. Ngunit sa kanyang paningin bilang isang gurong dayuhan at bilang isang babae, may mali sa bawat kilos ng bata. 22 ng Agosto 2018, Miyerkules, matapos ang klase nakita si Kento sa hallway kasama si Leia. Normal na tagpo ng isang gurong inaalalayan ang isang mag-aaral. Ilang minuto lang, umalis na rin siya, habang si Leia ay naiwan para ayusin ang ilang bagay bago tuluyang umuwi sa kanyang tinutuluyan. Kinabukasan, hindi nakapasok si Kento at dumating ang balita sa paaralan na hindi raw ito nakauwi ng kanilang bahay ng magdamag. Sa mga sumunod na oras, walang opisyal na impormasyon kung nasaan na si Kento. At sa pagkakataong ito, ang lahat ay nag-aalala na. Sa gitna ng mga katanungan, bumaling kay Leia ang isang malamig na paghihinala. Kilala siya bilang pinakamalapit na guro ng batang si Kento at siya rin ang huling nakita bago ito nawala. Pagsapit ng 2 araw nang hindi pa rin pag-uwi ng bata, ay nagsimula ng gumalaw ang pamunuan ng paaralan. Nakausap ng principal ang ama ni Kento na si Mr. Yokota Miyazaki. Labis na umano itong nag-aalala sa kanyang anak, lalo't halos taon-taon ay may mga kaso ng nawawalang bata sa kanilang lugar. Samantala, ang head teacher na si Miss Yamada ang sumambit ng huling nakitang kasama ni Kento si Leia Santiago, ang pinakamalapit nitong guro mula sa Pilipinas. Dahil dito, mabilis ang naging paratang ng ama ni Kento na malamang ay may kinalaman si Leia sa pagkawala ng kanyang anak. Makalipas ang ilang oras, inimbita ng pulisya si Leia Santiago para sa routine questioning o tinatawag na Jijo-choshu. Sinubukan niyang sagutin ang mga tanong ngunit hindi maiwasan ni Leia ang mailang at makaramdam ng kaba, lalo pat sa tono ng pananalita ng mga otoridad ay ramdam na pinaghihinalaan siya bilang posibleng sospek.
Ayon sa mga pulis, isa sa mga magulang ang nagsabi na nakita raw niya si Leia at si Kento na magkasabay na naglalakad palabas ng gate bandang 4:00 kung kailan uwian na ng mga bata. Naalala ni Leia na pagkatapos niyang siguruhing maayos na ang lahat ay nakasabay niya si Kento sa paglalakad palabas, ngunit hindi niya alam kung bakit yon naging kahina-hinala. Pina-turn over sa kanya ang kanyang class journal, cellphone at bag. Walang nahanap na anumang ebidensya, ngunit hindi siya inalis sa listahan ng mga persons of interest sa kaso. Hindi siya sinampahan ng reklamo, ngunit pansamantala siyang inalis sa pagtuturo habang ongoing ang investigasyon. Sa kabila nito, hindi siya nanatiling walang ginagawa. Habang ang iba ay nagdududa sa kanya, sinimulan niyang kausapin ng ilang piling estudyante. Sa isang maikling kwentuhan, nabanggit ng isa sa mga bata na minsan niyang nakita si Kento sa CR habang umiiyak. May pasaraw ito sa braso at may narinig itong mababang tinig sa cellphone ng bata noon, parang sigaw ng isang lalaki. Sa mga kwentong ito, unti-unti niyang binubuo ang mga piraso ng katotohanan at umaasang matutunton kung nasaan na nga ba si Kento. Nang gabing yun ay halos hindi makatulog si Leia. Hindi man siya opisyal na inaakusahan, ngunit batid niyang kailangan niyang linisin ang kanyang pangalan. Kinaumagahan, nakausap niya ang isang batang babae, si Mori, kaklase ni Kento. Tahimik ito nung una, ngunit unti-unti ay naging bukas ito sa pagsasalita. Anya, may mga araw na hindi raw kumakain si Kento ng lunch. Minsan daw tulog ito sa bench sa isang parke malapit sa paaralan bago pumasok sa klase. Sa puntong yon, lumapit si Leia sa Jido Kateka o City Welfare Office, ngunit wala siyang nahanap na anumang record na may kaugnayan sa kaso ni Kento. Nagdesisyon si Leia na puntahan ang parkeng binabanggit ni Mori, isang lumang playground sa may gilid ng railroad, hindi kalayuan sa eskwelahan. Doon niya nakita ang isang notebook sa likod ng sirang bangko. Basang-basa na ang ilang pahina dahil sa hamog, ngunit may mga pahinang maayos pa. Sa loob nito may mga drawing na hindi pangkaraniwan. May guhit ng isang bata kasama ang isang babae sa ibabaw ng mga ulap. May mga pahina na puro lang scribble. Sa bawat guhit may mabibigat na sigaw na hindi na isulat bilang salita, ngunit nang mabasa ni Leia ang pangalan sa cover ng notebook, dito niya napagtanto na pagmamay-ari iyon ni Kento. Habang ang pulisya ay patuloy sa pagsisiyasat sa kinaroroonan ni Kento, si Leia naman sa isang banda ay ramdam na malapit na niyang makita ang nawawalang bata. Ngunit hindi niya ito agad iniulat sa pulisya. Batid niyang may mas malalim na dahilan kung bakit nawawala si Kento at alam niyang maaaring hindi niya ito malaman kung mauuna siyang makita ng kanyang ama o ng mga pulis. 25 ng Agosto 2018, sa 3 araw na pagkawala ng bata ay mas pinaigting pa ang paghahanap. Tumulong na rin ang ilan sa mga residente dahil sa pag-aalalang tuluyan ng napahamak ang bata. Bit-bit ang notebook na nakita niya sa park. Sinimulan ni Leia ang pag-ikot sa mga lugar na dating binanggit ng mga estudyante. Isang lumang basketball court, ilang blocks mula sa eskwela, isang maliit na footbridge kung saan minsang nakita si Kento na nakatambay mag-isa at isang abandoned bicycle shop. Sarado na simula nang masunog ang kabilang bahagi nito, 2 taon na ang nakalipas. 9:00 ng gabi. Habang pumapatak ang ulan at wala ng tao sa lansangan, hawak ni Leia ang maliit na flashlight habang tinatahak ang makipot na eskinita papunta sa likod ng sirang shop. Doon sa dilim ng tumutulong bubong, nakita niya ang isang figura. Nakaupo sa basang karton, yakap-yakap ang tuhod at nanginginig. Si Kento. Basang-basa ang suot, maputla at nanghihina. Katabi ni Kento ang kanyang backpack at kaunting piraso ng tinapay na bahagyang nakabalot ng plastic, ngunit basa na rin ang patak ng ulan. Agad na lumapit si Leia at binalot si Kento ng dalang coat.
Nag-alala siya sa kalagayan ng bata lalo pat 3 araw na itong nawawala. Nung una ay nabigla si Kento at nagtangkapang tumakbo ngunit nang magsalita si Leia ay naging mahinahon ito. Iniabot ni Leia ang ilang pagkain at juice na naiwan sa kanyang bag na siya rin namang tinanggap ng bata. Sa sumunod na oras, sa gitna ng ulan, unti-unting inilahad ng bata ang dahilan ng hindi niya pag-uwi. Matagal na raw siyang sinasaktan ng ama. Dati nang bayolente ang kanyang ama at mas lumala ito nang mawala ang kanyang ina, halos 1 taon na ang lumipas. Ang mga pasa niya sa katawan, bagamat kayang takpan ng kanyang suot na jacket, ay hindi naman ito kayang itago ang katotohanan ng kanyang masaklap na kapalaran. Ngunit hindi lamang ang mga pisikal na sugat na ito ang dahilan ng kanyang pagtakas. Lalo pa siyang itinulak ng mga masasakit na salitang naririnig niya mula sa taong pinakamahalaga para sa kanya, ang kanyang ama. Madalas daw sabihin ng kanyang ama na hindi niya anak si Kento dahil anak daw ito ng malandi niyang ina sa ibang lalaki. Sa murang edad ay hindi lubos maunawaan ni Kento kung bakit gano'n na lamang ang galit ng kanyang ama sa kanyang ina. Ang mga salitang yun ang nag-udyok sa kanya upang tumakas. Ang kanyang murang isip at katawan ay pagod na sa pisikal at emosyonal na sakit na kanyang pinagdaraanan sa piling ng ama. Ayon kay Kento, mahal niya ito ngunit hindi na umano niya kayang dalhin pa ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa halip na dalhin agad sa pulisya, dinala muna ni Leia si Kento sa isang kaibigang Filipina na may asawang Japanese nurse na pamilyar sa proseso ng Child Protection Protocol. Doon nila pinatulog si Kento. Doon rin nagsimulang planuhin ang kasunod na mga hakbang. Matapos ang ilang araw ng pagtutok sa bata, formal nang isinampa ni Leia Santiago ang report of suspected child abuse laban sa ama ni Kento. Kasama sa report ang notebook na pinagsulatan ng bata, ilang larawan ng mga galos at transcript ng salaysay ni Kento na isinulat sa tulong ng isang registered social worker. Ang kaso ay isinampa sa ilalim ng Jido Fukushi-ho o Japanese Child Welfare Act, ngunit hindi naging madali ang pagtanggap dito. Sa harap ng sistema, ang ama ni Kento ay isang tahimik na empleyado ng isang manufacturing company. Walang criminal record o anumang complaints. Nang matanggap ng ama ang liham na naglalaman ng reklamo, ay agad itong nagtungo sa otoridad upang makita ang anak. Pagkadating ay hindi siya agad pinalapit sa bata sa request na rin ng Jido Sodanjo o Council na tumingin sa kanyang kondisyon. Samantala, tinawag ni Mr. Miyazaki si Leia na kidnapper. Ayon sa kanya, malamang na si Leia ang nagsabi ng mga kasinungalingang yun na pinaniwalaan ng kanyang anak. Binalak din itong magsampa ng countercharge laban sa Filipina. Sa sumunod na mga araw, 2 pang guro ni Kento sa lower grades ang lumapit sa Child Protection Office. Pareho nilang inilahad ang kanilang dating obserbasyon na may ilang beses nilang nakita si Kento na may pasa na lagi namang pinagtatakpan ng bata na bunga ng pagkadapa o pagkaumpog. May ulat din na may pagkakataong wala itong baon at nakikitang mag-isa sa labas ng paaralan. Sa tulong ng isang abogado, sinimulan ang pagsasampa ng kaso ng child endangerment laban sa ama ni Kento. Samantala, si Kento ay pinanatili sa kustodiya ng social welfare ng distrito. Unti-unti namang naibalik ni Leia ang tingin sa kanya ng mga guro at mga estudyante, bagamat may ilan pa ring kagaya ni Miss Yamada na nanatili ang distansya sa Filipina. Gumulong ang investigasyon at napag-alaman na totoong pinaghihinalaan ni Mr. Miyazaki na hindi nito tunay na anak si Kento, kung kaya't sa mahabang panahon ay hindi naging maganda ang turing niya sa bata at sa kanyang ina. Naniwala rin umano ito na ang ina ni Kento ay patuloy sa pakikipagkita sa dati niyang kasintahan kahit pa sila'y kasal na.
Sa palagay niya ay bunga si Kento ng taksil na pag-ibig ng kanyang asawa at ng dati nitong kasintahan. Labis na nasaktan si Kento sa revelasyong kanyang narinig, bagamat malinaw sa kanya kung gaano kamahal ng kanyang ina ang kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Samantala, inirekomenda naman ng City Welfare Office ang isang DNA testing upang mapatunayan kung totoo nga ba ang hinala ni Mr. Miyazaki. Isinagawa ang testing sa Nihon Genetic Research Laboratories Incorporated at pagkalipas lamang ng ilang araw ay lumabas na ang resulta. Makikita sa mukha ni Mr. Miyazaki na siguradong sigurado ito sa kanyang mga hinala. Noon pa man, malayo na ang loob niya sa bata dahil pakiramdam niya ay bunga ito ng pagtataksil ng asawa, ngunit ng araw na yon ay bumuhos ang isang malamig na tubig sa kanya. Lumabas sa paternity test result na ang kanilang DNA ni Kento ay 99.99% matched na nangangahulugang siya nga ang tunay na ama ng bata. Labis itong nanlumo sa natuklasan. Ang ilang taong pagpapahirap niya sa bata ay wala palang sapat na batayan dahil ito ay sarili niyang dugo't laman. Makikita ang pagsisisi sa mukha niya, ngunit hindi ito sapat para matakasan niya ang batas. Nagpatuloy ang kaso ni Mr. Miyazaki at sa huli ay nahatulan siyang guilty sa kasong child endangerment at physical abuse. Sa ilalim ng Child Welfare Law at Penal Code ng Japan, pinatawan ang suspect ng hanggang 4 na taong pagkakakulong. Mababa man kumpara sa batas ng ibang bansa, ngunit sapat na upang mapag-isipan niya ang kanyang mga naging aksyon. Sa ilalim ng Child Welfare Program ng Japan, inilagay si Kento sa isang boys' home, isang institusyon para sa mga batang may kasaysayan ng karahasang domestic. Pinayagan siyang bisitahin ng mga piling tao sa listahan ng kanyang counselor, isa na roon si Leia Santiago. Hindi na bumalik si Leia sa dati niyang eskwelahan. Kahit pamalinis na ang kanyang pangalan, pinili niyang magpatuloy sa ibang direksyon. Inalok siya ng bagong posisyon sa isang multicultural education center sa Fukushima, kung saan mas maluwag ang pagtanggap sa mga gurong dayuhan. Isang buwan matapos ang paglilipat, nakatanggap siya ng sulat. Maikli lang, isinulat sa isang simpleng papel. Ito ay mula kay Kento. Kalakip nito ang isang tula na may pamagat na sensei o guro sa wikang Filipino. Makalipas ang 1 taon, natapos ang kontrata ni Leia. Bumalik siya sa Pilipinas dala ang alaala hindi lang ng pagiging isang guro ng exchange program kundi ng pagiging pangalawang magulang lalo na sa batang si Kento. Sa kasalukuyan ay nakalaya na ang kanyang ama na sinubukang magbago at bumawi sa mga panahong nagpahirap sa kanyang sariling anak. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. At dahil likas kay Kento ang pagiging mabuti ay hindi naging mahirap sa kanya ang tanggaping muli ang kanyang ama. Si Kento ay sinuportahan ng kanyang ama hanggang sa pag-aaral nito sa isang universidad sa Tokyo. Samantala, patuloy naman ang kamustahan ni Leia Santiago at Kento sa pamamagitan ng email. Sa isang pagkakataon ay muling bumisita si Leia sa Japan taong 2023 kung saan niya muling nakita at nakausap si Kento. Halos hindi ito nagbago. Ang pagiging inosente nito ay naroon pa rin, ngunit ang batang puno ng takot noon, ngayoy isa ng binata na puno ng kumpiyansa. Sa yugtong ito ng buhay ni Leia, napatunayan niya ang isang bagay. Ang totoong halaga ng isang guro ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kanyang kinikita. Hindi sa kung gaano kataas o kababa ang tingin ng iba sa kanya. Ito ay nasusukat sa kung paano siya nakaapekto sa buhay ng kanyang mga estudyante at para kay Leia, sapat na si Kento bilang patunay na nagampanan niya ng tama ang kanyang trabaho bilang isang mabuting guro.